Bakit napunta ho sa inyo yung dalawang bata? Yung isa po talaga kasi tinapon talaga sa amin ni Bunene, si Duydoy. Si Bunene ay kinakasama Ng anak ko ng iyong noon. anak na si Bingo. Tinapon po siya ni Bunene sa amin 3 buwan pa lang. Pero si Niknok po, naghihiraman po kami niyan. Pag nag-aaway po sila, pinagdadamot niya sa akin yan nung araw. Ayaw niya palalapitin sa akin pag nag-aaway sila ng anak ko. Tapos sabi po ng kapitbahay namin, sabi ni Bunene, yung bata na yun, na si Duydoy, hindi ko raw apo. Sabi ko, paano hindi ko Hindi apo? ako Sabi, magbibigkas. si Bunene raw nagsabi na iba raw ang tatay. Pero hindi ko po talaga matanggap, Tito Boy. Dahil laki na po ng hirap po kay Duydoy. Yun ang hindi nararamdaman ni Bunene. Nung maging ina siya sa anak niya, sa 1 buwan, 2 beses pumasok ng ospital si Duydoy, pinasok ko ng ospital. Dapat siya ang ina, di ba? Dapat siya nang gumagawa ng gano'n na nandun siya sa tabi ng mga anak niya. Puro lang nagpapasarap siya. Ngayon, nag-anak na lang po siya ng bago. Yung anak mo yun. Hindi mo alam kung sinong ama. Hindi ko bibigay sa kanya yung Tito Boy. Sobrang nanghirap ko sa mga bata na yun. Sa akin, makipagpatayan ako sa kanya. Hindi ako papaykunin niya yun. Tingnan natin. Nasaan po ang inyong anak, si Bingo? Wala na po, nag-asawa na rin po. Nabando na nila yung mga anak nila sa akin eh. Tsaka wala dapat talaga silang karapatan sa mga bata. Tito Boy siya nga ina. Pero naging ina ba siya? Sa bawat pagkakasakit ng mga bata, naramdaman niya ba na hindi natulong magdamag, magbantay ng bata na may sakit? Siya lang ang nagluwal, pero akong ina. Dahil ako lahat dumaanas ng hirap. Sa mga anak niya, hindi siya. Nasasaktan din ako sinasabi ng mga kapitbahay, mas may karapatan ng ina. Pero bakit ganun? Paano mga dinanas ng nag-aruga? Ang sinasabi ni Lola ay parang itinapon nyo na ang inyong 2 anak na nasa kanya, si Niknok at saka si Duydoy. Grabe naman po siya sa salitang itinapon. Binigay ko po sa anak niya. Tinanggap naman niya. Binigay sa anak, sa akin mo binigay. Binigay din po sa kanya ng ama. anak niya. Tinanggap din po niya. Nungaling ka. Hindi konsentadora po. Mahal na mahal daw niya ang kanyang mga apo. Ipagpapatayan daw niya ang kanyang mga apo kung sakasakaling may sumubok na kunin sila. Ang sa akin naman po kasi, yung anak niya lang naman po talaga yung problema namin. Kung ako, kasi nakikita ko naman Sa'yo, po marami yung ang pagod niya. Kasi problema nanay rin sa'yo. po ako eh. Pero huwag naman po yung sisiraan nila ako sa mga anak ko. Lagi nilang ginigipit-gipit na gipit na ako eh. Hindi magigipit. Kung nag-isip ka sana na hindi ka na magbuntis. Tapos wala naman po ako matutulugan na iba. Hanggang ngayon ba kayo natutulog pa rin doon sa gilid ng simbahan? Opo. Eh paano yung anak mo? Doon din natutulog? Yung 1 month? Opo. Kasi po nung pagkalabas pa lang po nun, ano na po eh, nag-antibiotic po Kaya eh. ayoko maranasan ng mga apo Kaya- yun sa'yo. Kapag ano po, umiikot po ako sa mga kagawad, sa mga tao, makaingay lang po ng pambili ng gamot. 2 beses po sa isang araw kasi yun eh. Paano ang pagkain? Yung inaabot-abot lang po ng mga tao sa akin. Bunene, totoo bang may balak kang kunin ang mga anak mo? Opo, nung nakalakad na po ako ng mga requirements Hindi ko, mo makukuha sa akin yun. kukunin ko talaga yung mga bata kapag ako nakaluwag-luwag. Pagtanda nila, alam ko magiging sumbat po nila yan sa akin. Tanggap ko po, wala naman Diba? po ako Tanggap niya na wala magagawa kasi eh. Yun kwentang talaga yung ina. ginawa ko nun. Dapat nga po, kaming dalawa po yung magtulungan eh. Ha? Kasi Mapagtulungan yung sa'yo. anak niya hindi maano eh. Hindi ako makipagtulungan sa'yo. Ayun, porsigin, hindi yung dalawa kami nagpapakahirap nakakaawa sa ng mundo, hindi ako kayo makikipagtulungan dito, sa'yo. kayo dun. Kung meron kang pagkakataon sa buhay, hindi mo hihiwalayan ang iyong mga anak. Hindi po. Bunene, maya-maya lamang makakausap natin si Kuya Alan, lalo na si Ate Pia, dahil advokasya niya ito. Gusto ko lang sanang isipin natin lahat sa discussion natin ngayong gabi, yung basis naman ng pag-uusap natin ay pagmamahal sa 2 tao na mahal mo naman, nanay, at mahal mo rin, Bunene, di ba? Hindi lang kasi parating yung anong karapatan ko eh. Nandun din yung ano yung responsibility ko. Aling Dayday, yung 2 anak niya na nasa inyo, sino ba ho tatay?
Yung anak ko po, Anak nyo. Pero wala ako narinig na ganun kayo kagalit sa anak nyo. Pero ang may responsibilidad sa mga bata, nanay at tatay. Bakit ho kayo galit na galit lang sa nanay? galit din po ako sa anak ko. Kaya lang, kahit paano naman po, sumuporta rin naman po yan. Ngayon po, sumusuporta po siya? Huminto na po dahil nagkaroon po siya ng panibagong ano. Eh, bakit kayo sa kanya pero galit siya na po ang galit? ina. Ang responsibilidad sa mga bata, nanay at tatay. Nagtataka lang po ako na galit kayo sa kanya. Iniisip ko po na baka kunin niya pa po yan. Hindi na po niya pwede sanang kunin Hindi yan. niyo ho ba kayang Ako na po naghirap niyan. Hindi niyo ho ba kayang isipin na may puso din naman siyang ina na namimiss din po niya yung mga anak niya? Wala Hindi po siyang ho ba pusong ina. Bakit ho? Ano hong ginagawa niyang masama? Natiis niya yung anak niya sa akin. Umabot na 5 taon. Baka naman ho nagtitiwala ho siya dahil wala po Tiwala? akong ni isa, Kuya Tapos Boy. kukunin pag malaki na. May ginawa ba siyang masama? Mukhang may malaking pagkukulang si nanay. Pero ngayon naman na-meet ko, nabuntis po ng inyong anak. 15 years old po siya. 15! Dahil ginusto niya naman po yun. Ilang taon ho si Bingo nung... 20. Oo. Eh, adult na yung anak niyo. Siya, bata pa. Eh, yung magulang din naman po niya naging pabaya doon. Maniwala ka o hindi, nanay, siya ay biktima ng anak mo. 20 yung anak mo, 15 anyos yun eh. Sa batas po natin ngayon, your son has committed a crime. Hindi pa yan batas 5 years ago. Nung nag-umpisa to, kung pinabayaan siya ng magulang niya, biktima din siya ng magulang niya. Inakit siya ni Bingo, binuntis siya, 15 years old. Biktima siya ni Bingo. Ngayon, kung ganun magiging turing mo sa kanya, na total, ginusto mo, dito ka naman sa bahay, tinanggap kita, biktima mo rin siya. Paano naman po yung paghihirap ko, Kuya Alan? Yun nga sasabihin ko, ang pinakakasiguruhan mo ay magandang relasyon sa kanya. Kasi ang may karapatan lang naman na humabol, dadalawang tao. Anak mo at saka siya. Kung ayos kayo ng anak mo at walang pakialam anak mo, okay lang yun, hindi kukunin sa'yo. Eh kung kayo magkaayos, ba't niya kukunin sa'yo? Sabi niya, pag nag-abroad, kukunin niya. Paano niya kukunin na sa abroad? Eh, nasa abroad siya. Aling Dayday, yung puso natin na parang ina, hindi tayo pwedeng magswapang ng pagmamahal. Hindi niyo pwedeng sabihin na mahal ko tong apo, pero hindi ko mahal yung nanay niya. Tapos kayo, sinisiraan niyo pa siya sa anak niya. Ang pinaka-assurance mo, yung nanay mismo, gustong sa'yo lumaki yung mga anak. Well, Daday, may gusto lang akong sabihin. Huwag niyo pong iisipin na hindi iginagalang at hindi ino-honor yung iyong pagmamahal sa dalawang bata. We honor that. Senator Pia honors that. I do. Kuya Alan honors that. Itigil na natin yung wala kang kwenta. Dahil yung walang kwenta na yun, ay pwedeng mabago eh. Bawat isa sa atin, may kapangyarihan magbago. Lalo na pag nagtulong-tulong. Nagbubukas tayo doon sa katotohanan na pwede mag-improve tayo. Pwede tayong magmahalan. Nay, kailangan niya ng isang ina na katulad mo na grabe magmahal. Minahal ko naman po siya talaga. Konting yakapan naman po tayo. Tinulungan ng Cayetano in action with Boy Abunda si Bunene na makapaghanap ng tirahan para hindi na sila nakikitulog sa labas ng simbahan. Binayaran na rin ng programa ang upa at deposit sa bahay na kanilang tutuluyan at nakatanggap rin sila ng groceries mula sa CIA with BA. Cash assistance naman na pangdagdag puhunan para sa kanyang tindahan ang natanggap ni Dayday. Samantala ay tumanggi muna si Bunene sa inalok sa kanyang pag-aaral dahil gusto niyang bigyan ng prioridad ang paghahanap buhay para masuportahan ang kanyang mga anak. Ang pamilya ay tahanan ng pagmamahalan, ang pahingahan. Ngunit minsan dahil sa iba't ibang paraan natin ng pagmamahal, napapagod, nasasakal tayo kahit sa ating mga kapamilya. Nasa pagbibigay at pag-unawa at pagpapakumbaba ang solusyon. Dahil ang gusto lang ng mga magulang ay mapabuti tayo at maipagmalaki, hindi lamang nila kundi ng mga magiging anak nating tayo rin ang magiging huwaran sa kanilang paglaki. Payong pampamilya rin ang babalikan natin sa payong kapatid
Dito lamang po sa Cayetano in Action.